Hi mga farmers! Ayan, Merry Christmas sa inyo and advance Happy New Year! So, for today's vlog, wala tayo ngayon sa Bohol dahil nandito ko ngayon sa aking hometown sa Cavite. At this vlog mga farmers, bago pagkatapos ng Pasko at bago magsimula ang bagong taon, gusto ko sa inyo i-share na meron na tayong bagong area na farm na soon to rise dito sa Cavite. So ayan, meron na tayo ditong bagong sisimula na farm. At ngayon, ipapakita ko sa inyo itong new area natin dito. So dito pala ay located sa Mabacaw, Maragondon, Cavite. So malapit lang ito kasi sa amin, sa Tanza kami. So mga 30 kilometers away lang po sa amin. Mga ganyan, kilometrong layo. So napaka-accessible kasi malapit lang. Tapos, sasabihin ko sa inyo yung plano ko dito, kung ano yung plano ko dito sa new area. So, itong area na to is nagto-total ng 6 hectares. So, medyo malaki yung area at marami na rin siyang nakalagay dito na mga saging, mangga. So, yan, nakita nyo, may mga saging, mangga, meron din siyang papaya, suha. So, marami na, meron din itong mga, lahat ipapakita ko sa inyo yung mga nakikita ko dito. Para mapakita ko sa inyo mga farmers yung lahat ng meron dito sa ating new area. Mga farmers, ayan, nandito tayo ngayon sa medyo gitna ng area ng ating bagong farm. So, total of 6 hectares to. At bala ko ito mga farmers na lagyan ng mga mamahaling manok. So, dito tayo magbi-breeding ng mga pure breed golden boy sweaters at mga pure breed ng mga mamahaling manok na mga white kelsos. So, nakita ninyo dito sa area, nakitatayuan ko, dito ko balak tali lahat ng mga mabibili nating manok. Kung mapapansin nyo, flat siya, flat land at malinis yung area. So, ganito talaga yung gusto ko sa mga manok na paglalagyan, yung malinis yung pinakalupa, tapos tabi-tabi yung mga tipi. So, napakaganda sa mata dahil makikita ninyo, napaka presko. Ang lakas ng hangin, tapos may malalaki pang puno ng mangga. So napakaganda para sa mga manok, hindi sila ma-stress. So malaki itong area na ito mga farmers, may ilog dito, mamaya mapapakita ko sa inyo. May irrigation, so mamaya pupuntahan din natin at may mga puno na rin na pwede ko mapakita sa inyo na nandito na. So ito mga farmers is virgin land, so ito ay hindi pa masyado natataniman, hindi pa masyado nako-cultivate. So yung mga mangga dito, so later papakita ko yung mangga sa inyo, sinaunang panahon pa yung mangga, yung ang lalaki pa ng mga katawan. So kasi kalimitan yung mga mangga ngayon, mga maliliit na lang yung katawan. So may mga mangga doon na sinaunang panahon pa, sobrang lalaki ng kanilang puno. So hindi kayang yapusin ng 4 na tao, mga 10 tao yung yayapos para mayapos yung ilalim. So may kambingan din dito, may mga kambing din dito. So later ipapakita ko sa inyo yan. May mga saging, dami na rin saging, oh. Pakita mo yung mga saging, i-zoom mo. Ayan, mga saging. Excited tayo mga farmers na mamili na naman ng mga bagong materyales ng mga mamahaling manok. So comment down kayo sa lahat ng mga mahihilig pag-breed ng manok. So ngayon, very accessible na kayo sa akin makarating dahil lahat ng mga subscriber natin sa Luzon. So once na maayos ko dito at malagyan ko na ng mga manok at mag-breed tayo, so welcome na welcome kayo bumisita dito sa farm ko sa Maragondon, Cavite. So accessible ko sa inyo kasi hindi nyo na kailangan mag-flight from malayo. So pwede kayo bumisita dito. Comment down kayo kung ano mga gusto nyo, mga pure breed ng mga manok, na mga lahi na gusto nyo simulan ko dito sa farm. At syempre,
syempre, ang pinakagusto nyo naman is yung mabebenta natin sa murang halaga. So ako naman ay ganon, bibili ko ng mahal, i-breed ko, paghihirapan ko i-breed ng pure breed. So syempre, ibebenta at i-share ko sa inyo yun sa murang halaga lang para naman syempre, maka-avail kayo ng mga pure breed na mga gusto nyo mga manok. So comment down mga farmers kung ano gusto nyo mga breed na pwede natin simulan dito. Syempre, hindi na mawawala yung white kelso at golden boy sweater. So mamimili na ako niyan baka this coming month. Okay? So bago magsimula yung bagong taon, meron na tayo ditong new area sa Maragondon, Cavite. Napakasaya natin. So ngayon, dahil nandito na rin naman ako, basta dito mga farmers, sa nakikita yung lawak na yan, so dito natin ilalagay yung mga manok na breeding natin. So dito, ipapakita ko naman sa inyo yung mga kambing. May mga kambing dito at may bahay din ng kambing. So tara. So ayan, meron tayo ditong Anglo-Pobia na kambing. May lahi yan. Yan. So yan yung tinatawag na Anglo-Pobia na goat. Hybrid po yan na kambing. Yan. So dito puntahan natin yung bahay ng kambing. So mahaba-haba tong vlog ko na to mga farmers kasi first vlog ko to na meron tayong new farm. Iikot ko kayo sa buong farm para mapakita ko sa inyo kung saan tayo magsisimula ulit. Siyempre yung Bohol, yung vlog ko rin yun. So uwi na lang po. Uwi ako ng Bohol, uwi akong Cavite, uwi akong Bohol. So palitan na lang para lahat maka-accommodate ko. So para ito yung bahay ng kambing. So yan. Meron siyang rampa para akyatan. Pasok tayo. Ayan. So ito yung bahay ng ating kambing. Bahay ng kambing dito sa farm. So pagka umulan, pagsisilong sila, so yan, dito sila pumupunta. So yung mga kambing, wala lahat. Maraming kambing dito eh. Mamaya papakita ko sa inyo. Nakasoga yung mga kambing dyan, nagkukuha ng mga pagkain nila, mga maliliit. May mga native, may mga may lahi. So ito yung bahay ng kambing. So dito naman, kung mapansinin nyo, napakaganda dito mga farmers kasi tingnan nyo yung ilalim ng, ito yung bahay ng kambing. Tapos tingnan niyo yung ilalim ng bahay. Ito yung pakita ko sa inyo. Kung mapansinin nyo, ayan, ano makikita nyo, wala nang lupa. So puro tae ng kambing yan. Halos lahat yan mga farmers, tae ng kambing lahat. So maganda to, isa rin to sa pataba sa lupa. Ayan o, dami o. Yan. Puro yan tae ng kambing. So dito banda, meron naman din tayo ditong maliit na palayan. Ayan, may palayan din dito. So ang sarap ng hangin kasi yung mga mangga, ang gaganda, ang lalaki ng mangga. So dito banda, ayan, may kapiraso tayo ditong palayan. Ayan, palayan dito. Ayan, makita mo, i-zoom mo yung palayan. So kahit pa paano, meron tayo dyang makukuhanan ng bigas or palay. Kasi dito sa Cavite, medyo mahal ang bigas dito. Hindi kagaya sa Bohol, lahat may tanim na palay. So dito kasi sa Cavite, paunti na ng paunti yung agricultural land. So medyo paunti na yung mga tinataniman, sinasaka. So kaya nagmamahal dito yung presyo ng mga bilihin na bigas, yan, ganyan. Kaya maswerte tayo yung nakuha nating new area, meron po tayong kaprasong palayan para source of food natin dito or palay. Oh, diba mga farmers, natutuwa na kayo. So ganda, kompleto. Meron na, may napakit. So may meron pang nyog. Ayan, meron pang sampalok. Ano, lapitan natin. Meron pa tayong sampalok dito. Nyog, meron nyog. At may puno ng sampalok. Grabe yung puno ng sampalok. Itik sa bunga. Tingnan ninyo yung bunga ng sampalok. Tapos kaya yan? Matamis sa bunga. Bumaka kaya na isa. Baka may hinug. Tikim tayo na isang sampalok. Ako, hilaw pa to. Hilaw pa eh. Natin. Siyempre, maasim to pag hilaw. Dapat yung hinog. Dapat yung hinog. Naputok. Naputok kasi sa taas yun. Naku po. Hilaw? Asim.
laki ng puno ng ano, ng tawag ito, sampalok. Nakahiga na siya. So nakakatuwa, ang dami ng ito mga ka-farmers, lahat ng pinakikita ko sa inyo, hindi ko to tatanggalin or babaguhin. So kung ano yung dinat na natin dito, yun ay nandyan pa rin at i-develop lang natin para sa mga manok. Yun lang yung idadagdag ko, mga manok, baboy, so mga native chickens, na may area tayo dito lalagyan ng free range chickens. So para farm na farm. Pero ito mga nakikita nyo lahat ng mga puno, so dyan lang yan para syempre meron tayong nakakain-kain dito sa farm at matatawag mo talagang tunay na farm dahil marami kang makakain mga prutas. So problema mo lang dito mga farmers, pag nandito ka nagtambay, aantukin ka. Sarap ng hangin daw. Hangin, napakalakas ang hangin, aantukin ka dito Sobrang talaga. ginawa. Lalo na pag may duyang ka dito. Saka ano, pwede mga sabat ha? Pwedeng maggawa dyan ng bahay-bahayan, no? Oo. Yan sa taas ng puno. Tree house. O, tree house. Ang ganda. Kasi lagyan mo siya Sobra ka ng... dito antukin. Lagyan mo siya ng hagdan. Tree house. Kasi kaganda ng puno dito, mababa. Tapos Hindi eh, matataas. pag ano ka, sasayin ka sa ulig. Oo, parang probinsyang-probinsya. Oo, napakasarap. Napakasarap. So ngayon, nakita na natin itong gitnang bahagi ng lupa na new area. So napakita ko sa inyo kung saan ilalagay at ipaporma natin yung mga pipi, yung mga tipi, bahay ng manok, ng mga mamahalin. So unti-unti nyo makikita yung pag-grow dito sa farm na bago nating area. So tapos punta tayo mamaya doon sa Bukana kung saan entrance ng farm. So papakita ko naman sa inyo yung irrigation doon. So later pupunta naman tayo doon sa baba at doon naman yung malaking ilog. So complete dito mga farmers at hali kayo, samahan nyo lang ako sa vlog na to. Ayan na! Wala, ikaw talaga. Ikaw, nadali mo ko rin ah. Takot nga lang sa ahas. Ang ahas yata dito, tatakot ako. Nadali mo rin ako mama. So ito mga farmers, meron tayo ditong ano ba sa inyo to? Lapit mo. So ano to, meron kami ditong tanim na ito, may suha dito. Suha to sa amin. So yun yung puno. Yan. Yan yung mga suha. So marami nito sa mga tanim dito. Tikman natin, matamis. Pomelo ba to sa English? Pomelo. Pomelo. Lapang asa mo. Oh, picture. So dito mga ka-farmers, ito bali dito sa kinatatayuan ko ngayon. Dito yung bukana ng start ng lupa kasi 6 hectares to 6 na hektarya. Pahaba siya. So kanina pinakita ko na sa inyo yung area kung saan ko binabalak ilagay yung mga manok na ibibreed natin or mga paninimula natin ng mga manok na bibilhin dito para ilagay dito sa area natin na bago sa Cavite. Then, itong ipapakita ko sa inyo naman, ito yung bukana ng lupa. So, once na pagdating mo na area, ito yung una mo makikita. So, yun. Makain kasi ako. Ang kagandahan dito, may irrigation. So, napakaganda ng irrigation. Ayan. Malaki. Napaka ng irrigation. Malapad. Pero pagdating doon, ayan, kanal na lang siya. Parang makita nyo doon. Yung normal na itsura ng irrigation. Pero dito banda sa harapan, pwede mong liguan to. Ayun, napaka-luwag. Yan. Tapos dito, doon banda, tapos na natin. Ito, para siyang pakabatis. Ang gandang tingnan. Yan o. Ang tsura niya dito, para siyang napaka-natural lang itsura niya na parang batis ang itsura. Ang ganda. Ayan. So, dito banda, hindi pa syempre, bago lang tayo nagkaroon dito ng area. So, hindi pa syempre makikita niya, hindi pa fully malilinis kasi nga, sisimulan pa lang natin. So, dito naman sa may bahandang harap, dito, makita nyo, may mga puno na rin dito na nakalagay. So, meron ditong langka. Ayan, may langka tayo dito. Ayan. Makita niyo yung langka. Ang ganda. Very, ano yan, wala yung spray. Lahat napaka ano niya, napaka, ano ba tag doon? Fresh. Fresh. At walang kahit anong chemical na nakahalo. So, dito banda sa harapan, so ilibutin natin para makikita nyo kahit hindi kayo makapunta dito. So, makikita ninyo yung kabuuan ng bagong area natin dito sa Cavite. So, dito,
Ayan. So, bali dito yung pinaka-main entrance niya. So, baka dito, maglagay ako dito ng ARC, Thessalonica Farm, dito. Sure ka? Thessalonica po. Kaya krone ka na ba? So, ito, dito tayo maglalagay ng pangalan para yan. Ito yung pinaka-main entrance. So, soon to rise. Tapos yung daanan. So, kaya ito yung sasabi ko sa inyong bukana na makikita. So, ayan, may malawak kayo makikita dito na patag na. Ayan. Wala pa ako dyan plano. Pero pwede yan taniman agad ng mga mais. So, para pagpasok, ang ganda agad makikita mo kasi may mga tanim na agad. So, paplanuhin pa natin yan at tututukan. So, yun. So, pagpasok nyo, ayan agad. Yung irrigation agad yung makikita nyo, tsaka mga puno. Tapos, may mga mangga. So, marami na rin siyang tanim kasi virgin land siya. Hindi pa siya nakukultivate, hindi pa siya natataniman. So, sinaunang panahon na lupa pa ito, hindi pa nagagalaw. So, kaya napakaganda na simulan natin ito at ito Tsaka tayo yung hangin. mag-start. Tsaka yung hangin. Napakalamig ng hangin dito, napaka-presko. Fresh na fresh. So, yan. So, mamaya, Hindi siya papakita ko. polluted. So, mama, Hindi siya polluted. oh, hindi polluted yung hangin dito kasi nga napaka-fresh, bagong virgin yung pinakalugar. So, mamaya, pupunta tayo dun sa may baba dahil may malaking ilog green dun. So, napakaganda na area natin dito, almost complete. May flatland, may mga saging na rin na nakasimula, mayroong irrigation at mayroong pang ilog sa baba. So mamaya kailangan ipakita ko sa inyo yan para mas makita ninyo lahat. So pasok tayo mga ka-farmers dito sa pinakabukanan ng daan. So dito na yung papasok kung saan natin napupuntahan yung area kung saan natin ilalagay or napili ko na paglalagyan ng mga magandang mga mamahaling manok na ibibreed natin dito sa Cavite. So ayan, lalakad lang kayo ng konti. At makikita nyo na ang suha. So napakadaming suha mga ka-farmers. Tingnan nyo naman, hitik na hitik sa bunga. At talaga namang dikit-dikit at naninilaw pa sa dami. Ayan. Kita-kita ba? Hawakan mo. Oh, ayan, kitang-kita. Wihili talaga yan. Ang ganda oh, dami. Oh, Tapos. tanda lang, parang hindi mahilo. Ayan. Ikaw? Ang sarap, di ba? Ang dami, halos lahat may bunga. May May naglalaglagan naglagpakan pa, oh. So, yan mga farmers, kasalukuyan tayong papasok ngayon sa area. So, yan, kasama ko si mama kasi nasa Cavite na. Lagi nyo na ito makikita. So, maganda rin kasi mga farmers, meron tayo ditong area sa Cavite kasi nga, marami rin tayong subscriber dito, di ba? Sa ating sa Luzon. Saka yung pag nasa mall tayo, talagang kilala ang Thessalonica Farm. Kailangan Maraming humihingi ng t-shirt. t-shirt, oo T-shirts. nga, marami. Yan. So, yan. Lagi na kami yung makikita ninyo. Maraming nagpapapicture. Video. Dapa tayo. So, tsaka marami tayong subscribers dito na mahihilig din sa manok. So, makikita ninyo na pwede kayong bumisita dito, kagandahan, di ba? Pwede nyo bisitahin kasi malapit lang. Ang Cavite naman, madali lang puntahan. So, once na gusto ninyong bumisita at fully na yung ating pagkaayos dito sa farm na bago. So, welcome na welcome po kayo mga farmers na pumasyal dito sa aming farm. So yan, kung nakikita nyo, yung dinadaanan natin, so right of way yan. So dinadaanan natin papunta doon sa area kung saan binabala ko nga ilagay yung ating mga manok na alagaan. So mahaba-habang lakarin kasi malaki nga ito mga farmers, almost 6 hectares to. Itong ating nakuha ditong area sa Cavite. Saan pala to? Sa Maragondon. Mabakaw. Sa Mabakaw, Maragondon, Cavite. So napakadali lang niyang malaman kasi magaganda, mabilis naman makita at may mga landmark na pwedeng tandaan para Ilang minutes from home? from Tansa, kasi Tansa Cavite kami. Siguro kung nakamotor ka 20 to 30 minutes lang. Then pagka nakasasakyan ka, Almost 40 minutes. Ayan, ganun. So, yan, mamaya ipagpapatuloy kayo once nakarating na tayo doon para mapakita ko sa inyo yung area na paglalagyan natin ng mga manok. So, yan mga farmers, dito tayo galing. Yan, dyan tayo galing dumaan. So, makikita nyo dito banda sa area na to. So, marami na rin mga tanim na saging. So, nandito na ito nung ating nakuha tong lupa. Ayan. So, marami rin tayong mga saging dito. Yun nga lang, hindi lang siya masyado pang linis kasi nga, syempre, sisimulan pa lang natin yung farm dito. Ayan. So at least napapakita ko sa inyo mga farmers yung ating
new area na sisimulan. Gusto ko naman lahat sinishare sa inyo. Ayan oh, mga farmers oh. Oh, ito may mga pwedeng pagtaniman ng mais. So, depende na natin sa plano. Ang kagandahan dito talaga, may irrigation. Ayan oh. Ayun lang yung irrigation, mga farmers. Napakaganda magtanim ng kahit ano dito. Kasi nga, may tubig, may source of water. Hindi kahirap. Kasi sa Bohol, kailangan ko pang magpagawa ng pond, magpagawa ng balon, well. So, para magkaroon tayo ng source of tubig. Kasi nga, may mga tanim ako doon. Yun ang hirap ako doon kasi gawa ng tubig. So, dito, no need na kasi may ilog, mayroon pang irrigation. So, later, ipakita ko naman din sa inyo yung ilog. Pero hindi pa yan makababa sa ilugan. Kasi may kailangan pa ng hagdan doon. Pero mapapakita ko sa inyo yung itsura ng ilog mamaya, pagbaba natin. So, dito naman mga farmers, ay yung irrigation, may tulay, papatawid. So, ayan, may mga tanim na rin na papaya. Ayan, dami na oh. May mga ano, hindi na tayo mahirapan dito. May mga starting na tanim. May mga starting na tanim na. Yan, to papaya. Dito raw. Ito. Yan. Halika mga farmers, dito pala sa tabi ng maisan, bago tayo pumunta sa baba sa ilog. So mapansin niyo meron dito sa tabi lang ito ng doon dito banda. Doon banda sa kabila yung sa may gate na yon, nandoon yung paglalagyan natin ng mga tipi or yung malalaking magagandang mga breeding na manok. So sa tabi niya, nakakwadro na yan. So dito naman natin ilalagay, magagawa tayo ng maganda dito sa area na ito. Dito lahat yung mga sisiw. Lahat na mapuproduce nating eggs and mga chicks ng mga mamahaling mga manok na i-breed natin dito sa new area. So dito nyo yan lahat makikita once na meron na tayong mga ma-produce na mga sisiw galing sa ating mga pure breeds na mga manok like Kelso and Golden Boy Sweater. So yan, lahat na may kulay na once na makasimula tayo dito. Marami na akong bibiling manok mga farmers para mabilis yung multiply ng manok at mabilis ako makapagbenta sa inyo. So itong area na to, soon to raise dito yung brooders or dito lahat ng mga manok dito natin ilalagay yung mga sisiw. So yan parang ganyan no. Tingnan mo may manok. Napakagandang tingnan dito. Yan. So ito mga farmers yung irrigation. So yan, after the irrigation, pupunta na tayo ngayon sa ilog. So ayan yung irrigation dito. So syempre medyo masukal pa, ingat-ingat tayo kasi baka may ahas pa. Yan, tawag doon, maganyan. So dito nyo makikita ngayon yung ilog dito sa baba ng ating farm. Lalagay tayo ng kondo rito. Kondo. Ayan, ay kalabaw ka malaki. Dahan-dahan kayo ma. Ayan. Nabababa naman pala yung ilog. So kasama tong ilog mga farmers sa area. Ayan, sa baba ng wow, ang ganda! Ganda, no? Ang ganda, oh, may malaking bato pa. Yan, oh. Makakababa pa dyan, pa? Wala na ahas dyan. So, baba tayo. Uy! Ang ganda, oh. Kababa tayo, baba. Huwag ka dyan, maputik dyan. Saan? Ayun, may tao doon sa kabila, oh. Doon, oh. Ayun, oh. Kababa tayo dito sa bibang pangpang para matingnan natin kung maganda yung tubig. Sakit ng paa ko. Parang nakapapak ako ng malambot na matulas. Ukal naman dyan pa sa'yo. Dito tayo. May tae kasi. May mga tae, ma. Tayo lang. Baka. Yan. Dito matigas. Kasi malambot yan. Yan. Makakababa na tayo sa ilog. So after ko napakita sa inyo kanina yung irrigation, mga farmers, doon sa may bandang bukana ng area. So dito ko naman ipapakita sa inyo yung ilog. So front cam muna tayo, naka-back cam muna tayo kasi pababa tayo. Yun yung pinanggalingan natin, oh. Sa taas. So ay galabaw. So dito tayo bababa. Lupa na siya, oh, lupa. Ngayon na kayo nakababa dito? Ngayon lang. Oo nga. Ayan. Nandahan lang tayo kasi first baba natin.
Kailangan maingat tayo. Uy! Yun o, tara dito tayo. Ayan mga ka-farmers. So ito yung ilog. Ayan. Yan, pwede na bumaba dyan. So mga ka-farmers, ito na natin last stop. So nakita nyo naman, bumaba na tayo kanina. Nakita ninyo na yung gitnang bahagi. Yung paglalagyan natin ng ating mga manok at mga sisiw. Napakita ko na rin yun sa unahan bahagi. Yun naman yung may mga irrigation. So dito naman tayo sa babang bahagi. Yung dulo hindi nyo pa nakikita. So kaso yung dulo medyo masukal pa, marami pang mga puno, tsaka marami lang mga dahon-dahon. So yun, ito naman yung next natin at ipapakita ko sa inyo. Ito na yung pinaka... Ay! Ayan na naman yung ahas-ahasa na yan. Pangalawa na. Makabawi din ako dito. Ano totoong ahas? Ano ba yan? Yun lang ang problema dito. Tinatakot ako sa ahas. Mamaya may makikita na tayo dito banakon. Meron talaga dito. Mamaya, ayan, Tsaka matangkad doon. pa sa atin yung banakon dito. Mamaya, loko kayo na loko sa ahas sa akin. Ulit nga. So ayan, nandito tayo sa ilog. Ayan, pakita mo na yung ilog natin. Ayan, ilog. So hindi na tayo makabababanda kasi, pero ano, makita niyo parang beach. Ayan, parang beach yung itsura niya. Ayan, yung pinakagilid ng kanyang buhangin. At ang pinakamaganda pa, ayan, ang malalaking bato. Baka meron pa din Yapasita Treasure. Yan, ang gaganda oh. Meron yung kuweba. May kuweba yata ron sa pinakailalim na yun. Yun, oh. So masarap niya maligo, baka pag picture, ayan pwede. Kasi malinaw ang tubig niya, green eh. Ayan. So, di ba, wala na tayong problema sa source of water. Sa tanim lang, nasa irrigation katabi lang. Tapos pag gusto mo naman ng maligo, mag-relax, dito naman tayo sa baba, mayroon tayong ilog dito. So, pwede tayo maglagay dito mini resort. So, yun, pwede yan lagyan dyan, meron tayong mga kubo-kubo dito sa taas. Mayos. Yan. Hindi yung basta lang. So, yan yung itsura dito sa ating new area, dito sa Maragondon, Cavite, sa Mabacaw. Kita mo, may mga baka, yung mga baka. Yung kubo na. Dalawa. May nagsusoga pa kasi dito kasi. Pero pag nagsimula na tayo dito, baka tanggalin na yan ng mga naglalagay ng mga baka. Babayaran mo rin naman. So, yun mga ka-farmers, so babalik ulit tayo dito once na may ilagay na tayong manok at least naipakita ko na sa inyo yung bago nating area dito sa Maragondon, Cavite. So, Mabacaw. So, lahat ng mga subscriber natin sa Luzon na gustong makabili manok, once na makasimula tayo, welcome na welcome kayo dito, makapasyal at makita yung mga pwede nating simulang mga manok dito. So, maglalagay din ako dito ng mga baboy native, maglalagay din ako free-range chicken. So, ongoing pa rin naman, pati sa Bohol, tuloy-tuloy pa rin yung vlog ko kasi napundar ko na doon. So, yun naman ay update lang sa inyo. So dito, maganda talagang tutukan dahil yung mga materials na manok is malalapit lang dito sa amin sa Cavite. Madaling mag-acquire ng mga materials dito. So yun mga farmers, so hope na-enjoy kayo sa vlog natin na ito. Napakita ko sa inyo ang ating new area dito sa Maragondon, Mabacaw, Cavite. Mabacaw, Maragondon, Cavite. Baliktad. So yun mga farmers, salamat sa panonood. Merry Christmas and advance Happy New Year. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Comment down kayo mga farmers kung ano mga breed ang gusto ninyong simulan natin dito. Ayun mga farmers, thank you for watching. Happy farming!